magagandang kabataang babae na ipinanganak sa mahihirap na pamilya ay madalas na dumaranas sa mga trahedya sa buong kasaysayan. Para silang masasarap na cake, lahat ay gusto silang tikman, ngunit walang gustong magbayad. Sa napakagandang pelikulang ito, ang bawat maling desisyon na ginawa ng dalaga ay nagtulak sa kanya upang mahulog sa isang napakahirap na sitwasyon. Sa edad na 18, si Tess ay dalisay at inosente, elegante at kapansin-pansin. Kahit saan siya magpunta, palagi niyang nakukuha ang atensyon ng mga kalalakihan. Pagkatapos ng masiglang pagtitipon ng mga kabataan, bumalik si Tess sa kanilang lumang tahanan. Pagpasok pa lang nito, tuwang-tuwang sinabi sa kanya ng kanyang ina ang magandang balita. Nalaman ng kanilang ama ang isang malayong kamag-anak na napakayaman. Ngunit ipinaalala ni Tess sa kanyang ina na ang kanilang pinaka-importanteng alalahanin ay ang paghahatid ng sariwang pulot-pukyutan sa palengke sa bayan kinaumagahan. At kung hindi, ay walang makakain ang kanilang pamilya. Ang kanyang lasenggong ama ay madalas na nagiinom, kaya ang pagbubuhay sa kanilang pamilya ay nakapasan kay Tess. Nang sumapit ang madaling araw, umalis si Tess dala ang kariton at nagmamadaling ihatid ang pulot-pukyutan sa palengke na 50 kilometro ang layo. Ngunit sa kalagitnaan doon, ang karwahe ng isang mayaman ay lumapit sa kanya. Huli na ng pagliko ni Tess ay tumaob ang dalawang karwahe. Sa sobrang galit, pinatay ng tauhan ng mayaman ang kabayo ni Tess. Para sa mga mayayaman, karne lamang ang kabayo. Ngunit para sa pamilya ni Tess, ito ang pinakamahalagang pag-aari nila. Kung wala ang kabayo, hindi na sila makakapagdala ng patatas mula sa bundok o makakabenta ng pulot-pukyutan sa palengke. Ang kanyang ina ay labis na nag-aalala kung paano na sila mabubuhay. Pagkalipas ng ilang araw sa pangungumbinsi ng kanyang ina, pumayag si Tess na bisitahin ang kanilang mayamang kamag-anak. Umaasa na maari silang magbigay ng tulong para sa kanila. Pagkatapos ng isang araw na paglalakad, narating ni Tess ang kanilang asyenda at namangha siya sa napakalaking mansyon. Habang nag-aalangan siya sa looban, isang medyo may edad na lalaki ang lumapit sa kanya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nalaman niyang ang lalaki ay ang panganay na anak ng may-ari. Sa kanilang angkan, lumalabas na malayong pinsan siya ni Tess. Mabilis na inilabas ni Tess ang isang heirloom ng pamilya na sumisimbolo sa pamilyang D'Urberville. Ngunit tila hindi interesado ang lalaki. Nakatitig lamang ang kanyang mga mata kay Tess. Tinitingnan niya ito mula ulo hanggang paa. Gayunpaman, magiliw siyang binati ng lalaki, si Alec. Nangako siyang ipapaalam sa kanyang ina ang sadya ng dalaga at sasagutin sila sa lalong madaling panahon. Hindi na nakilala pa ni Tess ang ginang ng mansyon at umuwi, habang matagal siyang tinititigan ni Alec. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap sila ng sulat mula kay Ginang D'Urberville. Sa loob nito, inimbitahan niya si Tess na pamahalaan ang poultry farm sa kanilang asyenda at nangangako ng malaking buwanang sahod. Tuwang-tuwa ang kanyang ina sa balita. Dala ang pag-asa ng kanyang buong pamilya, nagpasya si Tess na tanggapin ang trabaho. Si Alec ang personal na nagmamaneho ng karwahe nang sunduin siya. Ngunit sa sandaling umalis sila sa nayon, nagsimulang kumilos ng kakaiba si Alec. Sa kabila ng pagtutol ni Tess, sinubukan niya itong halikan. Sadyang inihulog ni Tess ang kanyang sombrero at ginamit ang dahilan para maglakad sa natitirang bahagi ng daan. Sa kanyang unang araw, inutusan siya ng kasambahay upang iulat kay Ginang D'Urberville ang kondisyon ng bukid. Noon lang napagtanto ni Tess na ilang taon nang bulag ang matandang babae. Lumalabas lamang na ang liham ng paanyaya ay si Alec mismo ang gumawa. Ngunit upang mabawasan ang pasanin ng kanyang pamilya,
Tinanggap ni Tess ang panloloko sa kanya at piniling manatili. Siya ay nagtatrabaho ng masigasig at responsable. Madalas na pinupuntahan siya ni Alec at nagsasabi sa kanya ng mga kakaibang bagay. Sa kalaunan ay umabot sa matandang babae ang mga chismis at binalaan niya si Alec na huwag tungisan ang pangalan ng kanilang pamilya. Nagbayad sila ng malaki para makuha ang marangal na titulong D'Urberville. Gusto niyang iwasan ng kanyang anak ang makipagrelasyon sa isang mahirap na babaeng katulad ni Tess. Ngunit hindi pinapansin ni Alec ang kanyang mga babala. Patuloy niyang binibisita si Tess ng regular at nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit. Ang kanyang mga aksyon ay pumukaw ng selos sa iba pang mga babae. Isang gabi, habang pabalik sa dormitoryo pagkatapos ng kanyang trabaho, isang grupo ng mga kababaihan ang sumalakay kay Tess. Sa kabutihang palad, dumating si Alex sa tamang oras upang pigilan ang kaguluhan. Labis naman ang pasasalamat ni Tess. Sinakay siya ni Alex sa kabayo at pumasok sa loob ng kagubatan. Sinabi nito sa kanya na binigyan niya kamakailan ang kanyang mga magulang ng kabayo at 20 francs para tumulong sa mga gastusin. Naantig naman si Tess sa nalaman. Hindi naman nagsayang ng sandali. Hindi pinansin ni Alec ang pagtutol ni Tess at pinagsamantalhan nito ang dalaga. Parang bangungot ang nangyari kay Tess. Sa panahon na ang kalinisang puri ng isang babae ang siya lamang kayamanan, ngunit nawala na ang lahat. Sunod-sunod na ang kanyang kamalasan. Alam niyang hindi siya pakakasalan ni Alec at hindi lang siya ang naging biktima nito sa asyenda. Hindi niya matanggap na mamuhay ng walang dignidad. Umalis si Tess sa bukid at bumalik sa kanyang bayan. Ipinagpatuloy niya ang buhay bukid, ngunit nawala na ang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na siya dumadalaw sa mga pagtitipon ng kabataan. 7 buwan ang lumipas mula nang makauwi siya sa kanilang bayan. Isinilang ni Tess ang anak nila ni Alec. Walang kasiguraduhan kung may kinabukasan pa ba siya. Ang kanyang ama, na nahihiya sa bastardong sanggol, ay tumangging papasukin ng doktor kahit na ang bata ay inaapoy na ng lagnat. Buong gabing nagdarasal si Tess upang gumaling ang kanyang anak habang karga ang bata sa kanyang mga bisig. Ngunit hindi nakaligtas ang sanggol. Inilibing niyang mag-isa ang kanyang anak. Ang lamig na pakikitungo ng kanyang pamilya ay nag-iwan sa kanya ng labis na pagkadurog. Nagpasya siyang umalis sa kanilang bahay at nagsimulang muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Naniniwala siya na pagkatapos na lumipas sa kadiliman, magkakaroon siya ng panibagong buhay. Kinuha siya ng may-ari ng bakahan. Mabait ito at maayos ang pakikitungo niya sa lahat ng manggagawa. Dito, walang nagtatanong tungkol sa nakaraan ng sinuman. Ang lahat ay nagkakasundo ng mapayapa. Isang umaga habang nag-aalmusal, nakuha ng magandang pananalita ni Tess ang atensyon ng isang binata sa kanyang likuran. Ang kanyang pangalan ay Angel Claire, isang edukadong scholar. Pumunta siya sa kanayunan upang matuto tungkol sa dairy farming at mabilis silang nagkapalagayan ng loob ni Tess. Si Tess ay mahilig sa romantikong panitikan. Madalas silang nag-uusap tungkol sa mga nobela at kwento. Naakit si Claire sa kanyang alindog tulad ng isang unang pag-ibig. Si Claire ang lalaki na pinapangarap ng lahat ng mga kababaihan sa bukid. Bawat galaw niya ay nagpapatibok sa kanilang mga puso. Hindi nagtagal, inatasan ng amo sina Tess at Claire na magtulungan sa pagpapastol ng mga baka. Ang paggugol ng mas maraming oras na magkasama, ang kanilang mga damdamin ay mas lalong lumalim. Maging ang di sinasadyang pagdikit ng kanilang mga kamay habang nagbubunot ng mga ligaw na damo, ay nagpapabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Isang linggo ng umaga habang patungo sa simbahan, napahinto ang mga dalaga sa isang malaking lusa. Dumaan si Claire at nag-alok ng tulong. Ang mga kababaihan ay lihim na kinikilig sa tuwa. Isa-isa niyang binuhat ang mga ito.
Nang si Tess na ang susunod ay tumanggi ang dalaga. Ngunit binuhat pa rin siya ni Claire. Sinabing ginawa lang niya ito para mapalapit sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nagtapat ng nararamdaman niya si Claire. Kahit na may pagtingin rin si Tess, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na mahalin. Hinihikayat siya ng kanilang mga katrabaho na huwag palampasin ang kumakatok na tunay na pag-ibig. Samantala, nagmamadaling umuwi si Claire para sabihin sa kanyang mga magulang na may minamahal na siya. Ngunit nang marinig nila na si Tess ay isang mahirap na dalagang nagtatrabaho sa bukid, mariin silang tumutol. Sinabi ni Claire na ang isang kasal na walang pagmamahalan ay ang tunay na trahedya. Naniniwala ang kanyang mga magulang na ang pinakakarapat-dapat sa kanya ay ang guro sa paaralan na lumaki kasama si Claire. Isang babaeng lihim na nagmamahal sa kanya sa loob ng maraming taon. Alam din ito ni Claire, ngunit tuluyan ng binago ni Tess ang kanyang desisyon. Pagkalipas ng 2 araw, ibinalik ni Claire ang kanyang mana sa kanyang mga magulang at bumalik sa bukid. Ipinuhos niya ang kanyang malalim na pagmamahal kay Tess at hiniling na pakasalan siya nito. Nahihirapan si Tess sa sakit ng kanyang nakaraan. Ang kanyang kahiyahiyang nakalipas ay mababang pagpapahalaga sa sarili ay nagpapaalinlangan sa kanya. Ngunit ang dalisay na puso ni Claire ay nagpaantig sa kanyang damdamin. Ayaw niyang mawala ang lalaking ito. Sa mahabang pasensya ni Claire, tinanggap ni Tess ang kanilang pagmamahalan. Nagdaos sila ng isang simpleng kasal na sinaksihan ng kanilang amo at mga katrabaho. Upang mabigyan ng mas magandang buhay si Tess, umupa si Claire ng isang maaliwalas na manor bilang tahanan nilang mag-asawa. Parang napaka-perpekto ng lahat. Gumastos pa si Claire ng malaking halaga para mabili si Tess ng isang mamahaling set ng alahas. Nang makita kung gaano kaganda at maningning si Tess, pakiramdam ni Claire ay nakahanap siya ng isang mahalagang kayamanan. Upang ipakita ang kanyang katapatan, ipinagtapat ni Claire kay Tess na minsan ay nakipag-date siya sa isang may edad na babae nung nag-aaral siya sa ibang bansa. Hindi man lang nagalit si Tess, sa halip ay labis siyang naantig. Naantig siya na si Claire ay naging tapat sa kanya. Hindi niya napagtatanto na ang gayong mga pag-amin ay maaaring karaniwan lamang para sa mga lalaki, ngunit maaaring maging isang mapangwasak na dagok para sa mga kababaihan. Walang pag-aalinlangan, inamin din niya na minsan siyang pinagsamantalahan ni Alec. Bago pa man siya makatapos magsalita, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Claire. Hindi inaasahan ni Tess ang ganoong reaksyon. Ang nais niya lamang ay maging tapat sa lalaking mahal niya. Ngunit galit na inakusahan siya ni Claire ng panlilinlang. Sinabi na ang Tess na nakikita niya ngayon ay hindi ang babaeng minahal niya. Sa unang gabi ng kanilang kasal, wala ni isa sa kanila ang natulog ng kahit saglit. Kinaumagahan, sinabi sa kanya ni Claire na hindi niya kayang tanggapin ang kanyang mga sinabi. Hiniling niya kay Tess na bigyan siya ng oras para matanggap ang lahat. Nagplano siyang bumalik sa Paris para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kung kaya niyang tanggapin ang kanyang mga inamin nang nangako siyang babalik siya. Ngunit habang naroon siya sa Paris, ay ayaw niyang makipag-ugnayan muna sa kanya si Tess. Sa ikatlong araw ng kanilang kasal, pinaalis ni Claire si Tess. Walang ideya si Claire na wala nang ibang mapupuntahan si Tess. Nag-iisa sa ulan at dilim. Natatakot siya. Ang kanyang wedding ring lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan, muling gumala si Tess ng walang patutunguhan at sa kakahuyan, hindi niya inaasahang makakasalubong niya ang dating mayordomo ni Alec. Nang makita ang nalulungkot na si Tess, inaras siya ng lalaki sa pamamagitan ng mga mahalay na salita. Nagpumigla si Tess na makatakas. Isang takot na mas nakakatakot pa sa gabing nag-aalab sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, kinupkup siya ng kanyang kababata.
Bagaman ang buhay ni Is ay hindi rin kagandahan, dinala ni Is si Tess sa bukid kung saan siya nagtatrabaho at nagsimula silang magtulungan sa pag-aani ng patatas. Kahit na mahirap ang trabaho, sapat na iyon para hindi sila magutom. Ngunit ang tagapangasiwa ng bukid ay siya rin palang mayordomo na bumastos sa kanya noong nakaraang araw. Tinuya siya nito sa pagiging mabagal at pinagbantaan na ilalantad ang kanyang kahiya-hiyang nakaraan sa lahat. Dahil ayaw niyang kaladkarin si Is sa kahihiyan at mawalan ito ng trabaho, tahimik na umalis si Tess nang walang paalam. Kaya't nagpatuloy si Tess sa paghahanap ng trabaho, ngunit noong panahong iyon, kakaunti ang mga trabahong para lamang sa mga babae. Dahil sa pagod na katawan at pag-iisip, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya si Alec. Napansin ni Alec kung gaano nakakaawa ang kalagayan ni Tess at hinabol niya ito at inalok ng tulong. Ngunit labis ang pagkamuhi sa kanya ni Tess, kaya mas nais pa niyang mamatay na lamang sa gutom. Gayunpaman, nagawang mahanap siyang muli ni Alec at sa pagkakataong ito ay napakahirap na kanyang trabaho. Muli, nakiusap ito kay Tess na tanggapin ang tulong niya alang-alang sa sanggol na ipinanganak nito sa kanya. Ngunit tumanggi muli si Tess. Kahit na sinabi ni Alec na handa niyang isantabi ang lahat ng panghuhusga at pakakasalan siya, nanatiling hindi natinag si Tess. Si Claire pa rin ang lalaking nilalaman ng kanyang puso. Hanggang ngayon, umaasa pa rin siyang babalikan siya ng kanyang asawa. Lumipas ang 5 taon, ngunit walang balita mula kay Claire. Ipinagpatuloy ni Tess ang mahirap na trabaho na karaniwang ginagawa ng mga lalaki araw-araw. Isang araw, nahanap siyang muli ni Alec. Dahil sa malamig na pakikitungo ni Tess, sumabog sa galit si Alec. Pakiramdam niya ay nagpakumbaba na siya sa sukdulan, ngunit hindi pa rin niya makuha ang kapatawaran nito. Nangako siyang pagbabayaran ito ni Tess at nanumpa siya na makukuha niya ito kahit anong mangyari. Di nagtagal, pinuntahan ng nakababatang kapatid na babae si Tess. Ang kanilang ama ay dumanas ng matinding pagkalason sa alak dahil sa matagal na pag-inom. Ito ay isang nakakatakot na sitwasyon. Matapos asikasuhin ang libing ng kanilang ama, iniuwi ni Tess ang kanyang mga nakababatang kapatid sa kanilang bayan. Ang hindi nila alam ay palihim na pinagmamasdan sila ni Alec na may masamang hangarin. Pagdating sa bahay, sinabi sa kanila na ang kanilang bahay ay nakasanglap. 8 sila sa pamilya ay nawala ng tirahan. Nagreklamo ang kanilang ina na ang lahat ng kanilang kamalasan ay kasalanan ni Tess. Nang walang ibang pagpipilian, sumilong sila sa isang abandonadong simbahan. Hindi maintindihan ni Tess, wala naman siyang nagawang mali, kaya bakit siya pinarusahan ng tadhana ng napakalupit. Kaya niyang mamuhay mag-isa, ngunit kailangan pa rin ng kanyang mga nakababatang kapatid na mabuhay. Nawawala na siya ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, nahaharap sila sa isang napakabigat na krisis. Sa sandaling iyon, nagpakita si Alec. Sinabi niya na walang makakatulong sa kanila ngayon maliban sa kanya. Nangako siya nga ayusin ang kinabukasan ng pamilya ni Tess. Pero kung papayag si Tess na sumama sa kanya. Ngunit lumipas ang 3 taon, si Claire na matagal nang nawala ay biglang umuwi. Binasa niya ang lahat ng liham na isinulat ni Tess para sa kanya sa paglipas ng mga taon. Sa kabila ng lahat ng pagpapahirap na dinanas nito, ni minsan ay hindi ginulo ni Tess ang mga magulang ni Claire. Hanggang sa nabasa ni Claire ang isang sulat mula kay Is na tuluyang nagpagising ng kanyang konsensya. She is in danger from an enemy in the shape of a friend. A woman should not be tried beyond her strength, weigh a stone. Imor, a diamond. Signed. 2 well-wishers. Agad siyang sumakay sa kanyang karwahe patungo sa bukid, kung saan minsang nagtrabaho si Tess,
Umaasang makakatanggap siya ng balita mula sa mayordomo. Ngunit wala siyang nakita doon. Pagkatapos ay pumunta siya sa lumang tahanan ni Tess. Ngunit may bagong pamilya na ang lumipat. Sa libingan ng ama ni Tess, sinabi sa kanya ng pari kung saan nakatira ngayon ang kanyang ina. Ito ay isang bahay na inayos ni Alec para sa kanila. Nang makita ang estranghero na siya palang kanyang manugang, pinayuhan ng ina ni Tess si Claire na huwag nang guluhin muli ang buhay ng anak. Masyado na siyang nagdusa, ngunit hindi nakatiis ang nakababatang kapatid ni Tess. Hinabol niya si Claire at sinabi kung saan nakatira ang kanyang ate. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, nagtanong si Claire tungkol kay Tess at sa wakas, tinulungan siya ng isang kartero na hanapin ang asawa. Ngunit pagkatapos ng maraming taon na lumipas, malaki na ang ipinagbago ng kanilang buhay. Hindi pala pinabayaan ni Claire si Tess. Nagkasakit siya sa ibang bansa, kaya naantala ang kanyang pagbabalik. Ngunit lumipas ang panahon, si Tess na ngayon ay ibinahay na ni Alec. Oh yes, but it is all too late. I waited and waited for you, but you did not come. My fault. Please don't. I am already dead. Nasaktan ng todo si Tess. Kahit mahal pa niya si Claire, ay hindi na sila maaaring magsama. Si Claire ay labis na nasaktan sa kanyang mga sinabi. Ang kanyang puso ay kumirot sa kalungkutan. Matapos siyang tanggihan ni Tess, wala nang pagpipilian si Claire kundi umalis. Sinubukan ni Tess na pakalmahin ang sarili. Pagtingin kay Alex sa kwarto, pinagsasabihan pa rin siya ng pang-iinsulto. Sa wakas ay kailangan na niyang lumaban. Sinira ni Alec ang kanyang buhay. Hindi niya na ito kaya pang tiisin. Isang katulong ang nagmamarites sa labas ng pinto habang nakikinig sa kanilang pagtatalo. Maya-maya ay nagpalit ng damit si Tess at nagmamadaling bumaba. Biglang may napansin ang katulong. Pagtingin niya sa kisame, nakita niya ang isang patak na matingkad na dugo na dahan-dahang tumutulo. Nagmamadali siyang umakyat at natakot siya sa kanyang nakita. Matapos payin si Alec, naabutan ni Tess si Claire sa istasyon ng tren sa huling sandali bago umalis. Nalaman ni Claire ang ginawa ni Tess, ngunit hindi niya ito pababayaang muli. Nagpasya siyang isama ito at tumakas upang magsimula ng bagong buhay. Hindi sila nangahas na sumakay sa tren o gumamit ng mga pangunahing kalsada. Sila ay tumakas patungong silangan na walang tigil araw man o gabi. Nang madaanan nila ang dati nilang tahanan na mag-asawa, nagpasya si Claire na magpahinga doon magdamag. Si Tess ay maganda pa rin gaya ng dati at doon, nag-ayos si Claire para sa gabi ng kasal na hindi pa nila naranasan. Ngunit ang daan patungo sa pagtakas ay hindi kailanman ligtas. Kinaumagahan, dumating ang may-ari upang maglinis at natuklasan niyang naroon sina Tess at Claire sa loob. Naisip nila na hindi sila maaaring manatili. Hinila ni Claire si Tess at mabilis na umalis. Naglakad sila ng walang tigil sa buong araw at gabi. Bagamat malapit na ang bukang liwayway sa silangan, si Tess ay pagod na. Kailangan na niyang magpahinga. Alam ni Tess na maaari siyang arestuhin anumang oras. Nakiusap siya kay Claire na kung isang araw ay wala na siya, dapat niyang pakasalan ang kanyang childhood sweetheart. Ang tunog ng mga uwak ay tila nagbibigay ng isang bagay na babala. Nang magising si Claire, nakita niya ang mga sundalo na papalapit sa di kalayuan. Nakiusap si Claire sa kanila na hayaan munang makatulog si Tess. I'm ready. Si Tess ay inaresto at ikinulong. At pagkaraan ng 3 buwan, siya ay initay sa pamamagitan ng pag-ibig.